Magandang umaga sa inyong lahat. Muli, kinukumusta ko kayo. Kung kayo po ay nasa mabuting kalagayan, pinagdarasal ko na sa lahat ng mga trials and consequences na pinagdaraan natin bilang tao, sana ito ay ating napagtatagumpayan. Muli, ito si Kuya Matt, ang inyong kasama ngayon para pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na nangyari sa mga nakalipas na mga araw. Para sa akin, sa sarili ko, gusto kong iparating sa inyo na halos mahigit isang linggo na rin na masama aking pakiramdam. Una, nagkaroon ako ng flu. Then, nanggamot ako sa aking sarili. But sad to say, after nagumaling, nagkaroon naman ako ng ibang karamdaman, which is yung aking tiyan, aking sikmura, medyo talagang masama. Kaya naman kinailangan ko rin talagang manggamot. Sa awa ng Diyos, bumuti ang aking pakiramdam. Kaya kung napapansin ninyo, medyo matagal ang aking paggawa ng mga content sapagkat minabuti kong magpagaling at mag-focus sa aking sarili. Ganon din, hindi ko naman kinakalimutan ang pagbigay ng pang-araw-araw na pagkain para sa ating spiritual, which is yung salita ng Diyos. So, alam ko ang buong Pilipinas ay nakikidalamhati sa mga kasamahan natin na kapwa Pilipino na naging biktima sa lindol dyan sa bandang Cebu. So, pinapaabot ko ang aking pakikiramay sa mga kapamilya na nawala ng mahal sa buhay. Alam ko yan ay hindi madali sapagkat marami tayong mga iniisip bilang isang tao kung bakit siya pa, bakit sila, marami namang iba na mas masama, bakit nagkaganon. Maganda na sana kaya nasimulan, maganda sana ang kinabukasan para sa kanya, pero kinuha pa rin siya, namatay pa rin siya. Para sa isang Kristiyano, nais kong ipaalam sa inyo na dapat malawak ang ating pag-intindi kung bakit pumanaw ang ating mga mahal sa buhay. Meron niya mga aspeto na yan na talaga ang nakatakda para sa buhay niya. Yun na yung naitala sa kanyang paglalakbay dito sa mundong ibabaw, kung saan kukunin na siya ng ating may kapal. Para naman sa atin na naiwan ng kanyang mahal sa buhay, dapat magpatuloy tayo sa ating mga ginagawa dito sa mundong ibabaw sapagkat marami pa tayong pwedeng gawin. Hindi lang sa sarili natin, kundi para sa kapwa natin. At higit sa lahat, kung ikaw ay nagdadalawang isip pa o sa diretsang pagsasabi o pananalita, kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, hindi mo pa natanggap si Jesucristo, meron pang pagkakataon na siya ay iyong tanggapin, kilalanin na iyong tagapagligtas. Mga kaibigan, ang iba ay umiiwas sa usaping ganyan sapagkat iniisip nila na yan ay katang-isip lamang, yan ay napakaseryosong bagay at wala pa silang panahon o hindi pa siya handa para dyan. Pero kung isipin mo, sa oras na meron tayong mga kapamilya na namatay, saka natin naiisip, saan kaya napunta ang ating mga mahal sa buhay? Saan kaya siya napunta? Nagkaroon ba ng pagkakataon o tsansa na siya ay nakahingi ng tawad sa kanyang mga nasaktan o nagawa ng pagkakamali? Higit sa lahat, siya ba ay tumanggap sa ating Panginoon kung ikaw man ay Kristiyano? Kaya
ikaw na naiwan o ikaw na buhay pa. Ngayon magluksa tayo. Ating paghandaan ang paglibing ng ating mga mahal sa buhay kung tayo man ay namatayan. Hindi lang dahil sa merong lindol o di kaya kung merong nangyari sa inyong pamilya. Mga kaibigan, palagi mong tandaan na ang bawat araw ay biyaya para sa iyo o para sa atin, sapagkat yan ang patunay na merong pang tsansa na baguhin mo ang iyong mga gawi o di kaya makilala mo siya. Sinong siya? Ang ating Panginoon. Marami na akong narinig, nabasa, napanood na nagbago ang kanyang buhay nung tinanggap niya, nung siya ay naniwala sa kanyang nabasa, narinig o nakita na patotoo na may Diyos nga. Hindi lang ang sarili niya ang nagbago pati ang mga tao sa kanyang paligid, sapagkat ang isang tao na maimpluwensya ay kaya niyang impluwensyahan ang kanyang mga kasamahan sa paligid na para magbago sila. So tayo na nandito sa mundong ibabaw, lalong-lalo na ngayon sa panahong ito na sunod-sunod ang mga kalamidad o mga natural disaster na dumadaan dito sa ating bansa, hinihimo kayo, hinihikayat ko kayo na sana ay palakasin natin ang ating pananampalataya. Dahil lahat ng mga bagay na yan, pag ating ipinasa Diyos, ipinagdasal natin, maganda ang resulta at maluwag sa ating kalooban kung anuman ang kahinatnan pagkatapos o paglagpas ng mga bagyo o mga sakuna na yan. Sapagkat ikaw ay binibigyan ng magandang pag-iisip, malinaw na pag-iisip at pangunawa sa mga nangyayari sa kapaligiran. Katulad sa isang pamilya na nawalan ng mahal sa buhay, sa Biblia meron niyang ganyan na buhay na sinubok. Yan ay ang buhay ni Job, na nag-usap ang Panginoon at ang kalaban o the evil one para itest ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kinuha lahat sa kanya. Ang kanyang ari-arian, ang kanyang mga anak, sabay-sabay halos kinuha. Pagkatapos, pati ang kanyang asawa, nagalit pa kung bakit daw hindi niya sinisi ang Diyos niya sa mga nangyari sa buhay niya. Kung may pagkakataon na may Biblia ka, buklatin mo na, basahin mo. Diyan makikita mo ang patunay ng mga nangyari noong unang panahon. Sabi nga nila, ang mga katuruan o ang history ang siyang susi para tayo magabayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung hindi natin babasahin ang Biblia na ay handa para tayo ay gabayan sa araw-araw na ating pamumuhay sa mundong ibabaw, huwag tayong umasa na yung mga minumungkahay o sinasabi ng ating mga barkada o kaibigan, kaopisina ay siyang mag-guide o magbibigay ng mabuting gabay para mapagtagumpayan natin ang ating pakikibaka dito sa mundong ibabaw. Dahil para sa isang Kristiyano, ang kanyang sandata ay ang salita ng Diyos. So, ano pa ang inaantay mo? Ngayon, narinig mo na o napanood mo na meron palang ganon. Nasa Biblia ang mga kasagutan, ang mga katanungan sa mga pinagdaraanan mo. Yan man ay positibo o negatibo, lahat yan ay ipinagpapasalamat pala sa Panginoon. So, bago pa man ako magtapos sa aking mga
paalaala at pangungumusta sa inyo, sa inyong kalagayan sa araw na to. Hayaan po ninyo na aki pong ulitin, nabanggitin na sa bawat araw na ginawa ng Diyos, palagi nating tandaan na wala tayong magagawa kung hindi niya tayo tutulungan, sapagkat lahat ng bagay na meron tayo o yung mga bagay na ating natatamasa ay nanggaling yan sa Kanya. Muli, huwag niyong kalimutan ang subscribe, pag-share at pag-like ng mga videos na to na nakapagbigay ng inspirasyon at aral sa buhay ng bawat isa sa atin. Ikaw man ay bata, ikaw man ay binata, ikaw man may pamilya. Alam ko, meron kang matututunan sa mga isinishare natin dito sa ating content. So muli, mag-ingat po tayo sa ating pang-araw-araw na gawain at pagpalain po tayo ng Diyos. Bago tayo tuluyan magtapos pala, gusto ko sana maghandog sa inyo ng isang awitin na isa sa aking mga paboritong kantahin sa aming simbahan. Yun ay ang kantang pinamagatang Pupurihin Ka sa Awit. Kung alam mo ang lyrics na to, alam ko ikaw ay mabibless. Kaya awitin natin ito sa tono na kaya mo. Para ito sa Diyos, hindi ito para sa mga tao na nasa harapan mo o nakikinig sa iyo. Dahil nung unang panahon, wala pa naman daw tono ang mga awit para sa Diyos. Ito ay binuo lamang ng mga tao para gumanda sa pandinig. Pero para sa Diyos, kung ikaw man ay may magandang boses o hindi kagandahan yung boses, lahat yan ay papuri mo sa Panginoon. Kaya heto, awitin natin ang kantang Pupurihin Ka sa Awit. Lang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo,
habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana patuloy kayong manampalataya sa Diyos sapagkat alam ko walang imposible para sa Kanya. Mag-ingat po tayo lagi. God bless us all.